Sa halip na magwala o di kaya ipatulfo na ang lalaki na ito ng kanyang misis dahil sa pagkakaroon ng maraming babae sa buhay, ay hindi iyon nangyari. Bagkus naging pabor pa nga sa tukmol na ito ang mga sitwasyon. Maaring sa atin ito ay kahibangan na ang misis pa mismo ang nagpayo sa kanyang asawang lalaki na magdagdag ng mga babae sa kanilang buhay. Kumbaga kinonsinti pa nito ang kanyang mister sa pagiging hayok sa laman ng dilatang sardinas. Nani? Kaya naman labis na nalungkot si mister. Sa sobrang lungkot nga nito ay umabot sa 4 na asawa ang kanyang naitira sa isang tahanan. Kawawa naman. Kung may unlimited na load, mayroon namang unli kayod para sa lalaking ito. Hindi kaya tubig na ang maibuga mo dyan, bay? Sa dami ng iyong kinakalikot sa buong magdamag, well, mas okay na rin yun kaysa naman mabara ang puso dahil sa hindi na ito nagagamit, diba? Ay, iba na Ang yun. nanatiling tanong na lang sa ating mga isipan ngayon ay kung bakit pumayag ang kanyang unang asawa sa kalukuhan ni lalaki. Ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pagsasama? At syempre, ano ang buong kwento? This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Ang ina ang siyang ilaw ng tahanan. Tama nga naman, pero naging literal ata ang pagkaintindi ng lalaking nagngangalang Tiramani Proksawan sa mga katagang ito. Akalain nyo bang dinamihan nito ang asawa para kunwari marami ang ilaw sa kanyang tahanan? Idi mas maliwanag na raw. Talaga naman lulusot pa itong si Tiramani na halata naman sa kanyang pangalan kung bakit niya pinasok ang ganitong kalukuhan. Si Tiramani ay 30 taong gulang na at nagmula ito sa bansang Thailand. Siya ay isang mahusay na tattoo artist sa kanilang lugar. Sa katunayan sa sobra nitong solido gumawa ng kanyang sining ay talagang dinadayo ito ng mga taong ganoon din ang hilig. May nakapagsabi na iba ang kanyang sining sa pag-ukit ng tattoo dahil binabagay niya ito sa personalidad ng isang tao. Kaya naman ganun na lang kakilala ang mama na ito sa ganitong larangan. Hindi lahat ng kilala sikat o vice versa. Pero si Tiramani ay taglay ang dalawang kategorya na ito. Habang sumisikat siya sa kanyang sining, ay naging kilala pa ito lalo na sa mga magagandang babae. Hanggang sa may nagpatato sa kanya na isang napakagandang babae sa kanyang paningin na nagangalang Warapon. Parang tinamaan ng pana ni Cupido ang puso ni Tiramani dahil pakiramdam nito ang babae sa kanyang harapan na lang ang kulang para makumpleto na ang kanyang buhay. Talagang binuhos na ni Tiramani ang lahat ng pasyon nito sa sining para magustuhan lang ng babae ang kanyang gawa at hindi nga siya nabigo. Dahil sa sobrang tuwa ni Warapon sa inukit ni Tiramani sa kanyang balat, ay kusa na lamang na binigay ng babae ang kanyang numero sa lalaki in case of emergency. Kaya naman sa paglipas ng mga araw ay nagkamabutihan din ang dalawa hanggang sa matuloy na sa pagpapakasal. Sa paglipas ng panahon na nagkaroon na ng anak si Tiramani at Warapon, ay napapansin ni Warapon na napapadalas na ang pag-uwi ni Tiramani ng bahay ng maaga dahil talagang madaling araw na ito kung dumating. Kaya naman nagdududa itong si Mrs. na maaring may ibang balat na itong tinatatuan. Bukod sa kanya, lalo na't napapansin ng asawa na matamlay ang karayom nito pag-uwi. Ay, iba na yun. Kaya pati si Mrs. ay bihira na lang maturukan nito. Lahat ng iyon ay pagdududa pa lang naman ni Mrs. dahil hindi naman niya ito nakita sa akto. In other words, wala siyang matibay na ebidensya. Kaya imbis na magpuputak-putak at marinig ng kapitbahay ay kinausap na lang nito ang mister ng masinsinan. Sinabi nito sa lalaki na okay lang sa kanya na mayroon itong ibang babae sa buhay. Basta ang importante ay huwag itong ilihim kay Warapon. Kung maari ay dalhin na lang ang babae sa bahay at gawin na ring asawa. Natulala ng saglit si Tiramani sa mga lumalabas na salita mula sa kanyang asawa. Halos hindi ito makalunok ng laway. Gayunpaman bilang tattoo artist na madalas may mga nakakasalamuhang magagandang chicks na customer, ito ay isang very good news sa kanya.
Ang babae ay kampante naman sa desisyon niyang ito. Sa ugali at uri ng trabaho ba naman ng kanyang mister ay hindi malayong ipagpalit siya nito sa iba. Hindi naman gaanong inabuso ni Tiramani ang payo ng kanyang asawa sa tingin ko lang. Bagaman sa loob ng 2 taon ay 3 babae lang naman ang kanyang dinala sa bahay para maging mga asawa. Namamantala ka. Bale, 4 na lahat. Pero dahil sa Thailand ay matagal nang ipinagbabawal ang poligamya o ang pagkakaroon ng maraming asawa ng isang lalaki, ay tanging si Warapon lang ang kanyang pwedeng magiging legal na asawa na papakasalan. Kahit ganun naman ay nagkakasundo pa rin ang mga babae sa loob ng isang tahanan na para bang mga magkakaibigan na naghahati sa isang lollipop. Sana all. Ang inaalala ko lang ay si Tiramani, baka mapasma ang ugat nito na laging nababasa. Bilang isang malaking pamilya, ang kanilang setup sa loob ng isang bahay ay ganito. Ang 4 na mga asawa ay may kanya-kanya naman na silid at ang pinakagitnang silid ay ang sa lalaking asawa. Kusa na lamang kakatok daw si Tiramani sa silid kung may pakay siya sa babaeng naroon sa loob. Malamang para ukitan ang balat, di natin alam, basta parang laro lang kung sino ang makatok, siya yung taya sa gabing iyon. Pero sa abilidad ni Tiramani, malaki ang paniniwala ko na may pagkakataon na sabay-sabay nagiging taya ang 4 nitong asawa. Huwag mo kaming sisihin kung tubig na lang ang maibuga mo, Tiramani, ha? Hindi mo man lang kinonsidera yung iba na hirap makaisa. Yun pala, napunta lahat sa'yo ng ayuda, hayop ka. Hindi, wow. Marami ang hindi makapaniwala sa relasyon nilang ito nang mag-post si Warapon ng kanilang mga litrato sa social media. May mga nagsasabi at nagpayo sa mga babae na tigilan na nila ang kanilang kahibangan dahil masasaktan lang silang lahat ng lalaki sa huli. Pero sumagot lamang ang unang asawa na hindi na nila inisip yun. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay buo ang kanyang pamilya. At inisip na lang niya ito bilang isang challenge kaysa naman gawin pang komplikado ang lahat. Bilang mga asawa ay nagkakasundo naman ang mga babae at nagiging parang mag-best friend pa nga ang mga ito dahil magkasing edad lang naman silang lahat. Siyempre wala namang perpektong pamilya, nag-aaway pa nga yung isa lang ang asawa, sila pa. Kaya may mga pagkakataon din na nagkakaaberya pero hindi na raw nila pinapalaki ito. Silang lahat ay pantay-pantay lang para kay Tiramani. Kaya walang ibang nais na gawin ang mga babae kundi ay mapaligaya nila ang nag-iisa nilang asawang lalaki. Sana all. Ikaw ba kamata base sa kwento, ano kaya ang malaking hamon sa relasyon na gaya nito? Ipaalam ang iyong sagot sa ating comment section at willing akong basahin ito. Dito matatapos ang isa na namang kamata story natin at bigyan mo naman ng like ang video na ito. Yun ay kung nagustuhan mo lang naman. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat ta!